Oh, yung ano naman, yung patungkol naman sa ano, yung patungkol sa, naku, galit na galit si Chis Escudero noong nakaraan. Doon sa delay ng impeachment ni VP Sara. At sinabi ni Chis Escudero na itong mga congressman ay sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Oh, which is, alam naman natin na totoo, putangin na naman, gagawin nyo naman kaming tanga. Sinong gago ang hindi maniniwala na, o sinong gago ang maniniwala na hindi kayo kontrolado ni Speaker of the House? Speaker niyo yan nga ang tatay ninyo eh. So natural, may mga utos yan sa inyo. Di ba? Ang tatay, maraming utos yan sa, yan ang pinakamaraming inuutos sa loob ng bahay. Dahil siya ang pinuno, siya yung nagsasabi kung ano yung mga gagawin ninyo. So ngayon, sasabihin nitong mga gunggong na congressman na ito, hindi daw sila sumusunod at hindi daw sila na-impluensyahan ni Romualdez. Putang ina, dapat pala talaga ito si Romualdez, matanggal na to sa pagiging speaker. Hindi naman pala niya kayang impluensyahan at kayang utusan itong mga congressman niya. Para saan? Ba't naging leader ka? Di ba? Kasi kung leader ka, dapat sinusundan ka. Kung leader ka, dapat nirerespeto ka. Nahuli mismo sa bibig ng mga congressman na hindi sila sumusunod sa'yo. O hindi ba? Tinanggi nila eh. Sabi ko nga sa inyo napakaganda rin sinabi ni Chis Escudero dun na kung nasanay kayo, na nakukuha ninyo ang gusto ninyo, nasanay kayo, na sunod-sunuran kayo sa speaker ninyo, ibahin nyo kami. Dahil ang Senado ay hindi Kongreso. Hindi daw sila sunod-sunuran. Tingnan natin kung bakit. Binabulanan ng mga kongresista ang akusasyon ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunuran lamang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Majority Leader at La Union First District itong si Bading. Congressman Paulo Ortega, bagamat leader nila si Speaker Romualdez, may sarili naman daw silang mga opinyon, lalo na raw pagdating sa usapin ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nagpasaring kapon si Escudero sa mga kongresista na tila nasasanay daw na diktahan ng Senado sa kung anong gusto na mangyari sa impeachment complaint. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Ay napakasinungaling, no? Napakasinungaling. Ganito kasi yan. Siyempre, alam naman natin kayo naman, masyado kayong sinungaling. Merong agenda yan. Merong agenda. At yung bawat agenda ninyo, kailangan inline yan doon sa agenda din ng Speaker of the House. Unang-una sa lahat, yung Speaker of the House, doon ang gagaling ang pera nyo. Kasi even yung treasurer, asawa niya. Yung Speaker of the House ang nagbibigay ng mga komite sa inyo. Wala kayong say doon. Hindi yan butuhan. Kung ano sabihin ng speaker, o ikaw ang gagawin natin sa ganito, ikaw ang procurement ganito, ikaw ang ganito, ikaw ang ganyan. Oo, ino-open nyo sa plenaryo yan. Pero ang nagdidesisyon pa din dyan is speaker. Tapos sasabihin ninyo na hindi kayo inuutusan, hindi kayo ini-impluensyahan. Ikaw na mismo ang may sabi. The speaker is our mentor. The speaker is our guiding light. Saan ka makakuha ng guiding light na hindi ka i-guide? Kaya nga house of sinungaling talaga itong mga ito. Lalo na itong Ortega na to. Tingnan mo, meron na silang spokesperson. Pinapasweldo ng taong bayan yung anak ni Abante, tapos pa-interview pa rin kayo ng pa-interview. Paano ba naman sabihin nyo na, we have a spokesperson already, you better ask her. Pero hindi epal eh. Di ba? Epal eh. O katulad itong Paulo Ortega na ito. May mga panibago siyang mga pangalan na inilalabas. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Sinabi na yan, sinagot na yan noon. Sabi nga, natural. Hindi naman magbibigay ng pangalang totoo yung asset. Kaya nga si Risa Ontiveros nakita mo, yung mga testigo niya sa Senado, anong mga pangalan? Bikoy, Bitoy. Hindi naman yun yung mga totoo nilang pangalan. Rosebud. Hindi ba? Hindi naman yun yung mga totoong pangalan ng mga yan. Pero gumagamit sila ng mga call names or mga screen names or alias. Kasi nga, delikado yung mga information na ipinapasa nila. Ano ba mahirap intindihin doon, Paulo Ortega? Kahit ano pang pangalan niyan, kahit ipangalan niya pa sa sarili niya, Lucifer, wala ka nang pakialam nun. Yun ang gusto nilang code name. Ngayon, eto, tingnan mo ha. Tingnan ninyo. Napunta yung pera sa mga ganyang pangalan. And let us consider or let us assume na yung mga pangalan na yan ay mga asset. Di ibig sabihin, kasi kapag kayong pera napunta sa isang tao na totoong pangalan niya yun, tapos pag tinignan mo, hindi naman siya asset. Hindi naman siya scholar. Hindi naman siya contractor. Pero bakit nasa kanya yung pera? Doon kayo dapat mag-alala. Pero kung yung pera napunta sa isang pangalan na dubious, ibig sabihin asset yan. Assume that it's an asset.
doon napunta yung pera. So, ibig sabihin, hindi ninakaw. Ngayon, ang tanong, sino-sino ba yung mga tao na yan? Sino-sino ba yung mga tao na yan? Kailangan nyo munang humingi ng permiso para ilabas itong mga tao na ito. Kasi, mga assets nga ito. Di ba? Mga ano nga ito, mga undercover agent nga ito. Kapag ka itong mga ito ay nilabas mo, sinapubliko mo kung sino itong si Rosebud, sino ito. Kinompromise mo yung security safety ng isang asset. And considering yung binibigay niya na information sa gobyerno ay crucial, it will also jeopardize yung national security. Ngot. May kanya-kanyang pong pag-iisip ang mga congressman. Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang babas. Kailangan po ang decision natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Gago, mas lalo na. Kung nanggagaling sa mandato ng taong bayan, yung ginagawa ninyo, 14% na lang yung trust rating ni speaker. Bakit siya pa rin yung gusto nyo maging speaker? Wala nang tiwala tao sa kanya, siya pa rin ang gusto nyo maging speaker. Bakit? Hindi ba kung wala naman pala siyang kwenta sa inyo, hindi nyo naman pala siya sinusunod, may kanya-kanya kayo, bakit gusto nyo siyang maging speaker? Bakit ayaw nyo siyang mapalitan? Kasi busog na busog kayo sa kanya. May mga expose, di ba, sa Congress na kapag ka dinamay mo ang mga Duterte sa mga iskandalo, malaki ang bayad sa'yo. Hindi, yun lumabas talaga yung issue na yun, di ba? Yung si Greco Bellica nga naglabas dun na 1 million, meron daw bigayan na 2 million, 11 million, mga ganun. Parang magkano daw ang kada hearing, pahabain mo yung hearing, babuyin mo yung mga Duterte sa hearing, magpropaganda ka against Duterte, mas malaki yung bayad na makukuha mo. Gano'n ba kakatotoo yun? Alam ko hindi totoo yun eh. Lalong mas malaki pag dinamay mo si Bongo at saka si Senator Bato, dinamay mo si BP Sara, mas lalong malaki daw yung bayad, di umano pero alam ko hindi yan totoo. Di ba? So ito, siya rin ang nagsabi na he's our guiding light, he's our mentor. Meron bang guiding light na hindi kayo nai-impluwensyahan? Meron bang mentor na hindi kayo natuturuan? Tingnan nyo, style nyo bulok. Ito pa isa. Si Kuhol. Tayo na, ito si Suso. Ang mga relos niyan, puros mga patek. Pero tinamatsura niyan. Congressman Rolando Valeriano na siyang nagpaimbestiga sa confidential funds ni VP Sara na hindi siya dinidiktahan ni Speaker Romualdez. Hindi nga raw sila nag-uusap nito. Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Sino ba namang aamin na kriminal? Sino ba magnanakaw na aamin na nagnakaw siya? Di ba? Sino bang kriminal na aamin na sangkot siya dun sa krimen? Natural, magdi-deny yan. Hindi daw sila nag-uusap. Hindi daw sila nagkikita at hindi daw sila nag-uusap pero nire-respeto niya.